Sa isang pambihira at kauna-unahang pagkakataon, isa sa dating sikat na sexy actress noong dekada 80 ang nagsalita tungkol sa isyong kinasangkutan ni Vic Soto at Joey De Leon kay Pepsi Paloma. June 21, 1982, naging kontrobersyal at headline ng halos lahat ng mga dyaryo at pinagpiestahan ng husto ng publiko ang akusasyon ni Pepsi laban kina Vic at Joey, kasama rin si Richie De Horsey. Ayon kay Pepsi, pinagsamantalahan siya ng tatlo sa room 210 ng Sulu Hotel sa Quezon City. 15 years old pa lamang noon si Pepsi. Kilala noon ang grupong kinabibilangan ni Coca Nicolas at Pepsi Paloma na tinaguriang soft drink beauties na pinasikat ng yumaong talent manager na si Ray de la Cruz. Kasama pa ang dalawang sexy actress na sina Sarcy Emanuel at Mirinda Manibog. Naikwento ni Coca Nicolas kung paano sila nagkawatak-watak ang grupo nila. Ayon sa kanya, unti-unti umanong naglaho ang kanilang kasikatan nang may mga iba at bagong grupo na sexy stars na nabuo nung panahon nila na kung saan may mga bagay na mas ginusto umano sa kanila ng mga manonood, kaya naman nagkanya-kanya na sila noon hanggang nawala na ang kanilang grupo. Sa kabilang banda, dahil nga kaibigan at nakasama pa sa isang tirahan noon ni Coca si Pepsi Paloma, ayon sa kanyang kwento ay naitanong din ni Julius Babaw kay Coca ang tungkol kay Pepsi at ang kinasangkutang kaso na ibinato laban kina Vic Soto at Joey De Leon na siya rin umanong dahilan para tapusin ang sariling buhay ni Pepsi. Ibinunyag ni Coca kay Julius na tinanong niya mismo umano si Pepsi ang tungkol dito. Tanong daw ni Coca kay Pepsi noon, "Totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey?" Sagot naman daw ni Pepsi, "Hindi alam mo naman si Tito Ray, parang hindi ka naman naano dyan kay Tito. Lahat gagawin dyan para lang sumikat tayo." Totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey? Alin? Yung... Ha? Hindi alam mo naman si Tito Ray. Sabi, yung manager po namin si Ray de la Cruz. Parang hindi ka naman naano dyan kay Tito. Sabi niya, lahat gagawin niyan para lang sumikat tayo. Sabi niya. Kaya yun po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun. Sa pagkakaalam din ni Coca, may problema sa ina si Pepsi at kahit umano noong magkasama pa sila sa isang bahay ay nababanggit na nitong gusto na nitong magpahinga at mawala sa mundo. Minsan umano ay pinuntahan pa nila ang bahay ng ina ni Pepsi para magdala ng pagkain pero hindi umano ito pinapasok kaya umuwi na lamang sila. Sumabay pa umano sa problema ni Pepsi noon ang pagkalaos ng kanyang karera at hindi pa nakakauwi noon sa kanilang bahay sa Olongapo. Ano naman ang masasabi mo dito? Ibahagi ang iyong komento.